Air signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice po mag-avail, ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan po natin ano ba yung mensahe para sa'yo. Mag-iingat po kayong lahat kasi masama pa rin ang panahon ngayon. We have consider question comprehensively. Ayan po. So, pag may mga nagtatanong sa inyo, wag daw kayo agad-agad your signs. Parang, ano ba, masasaktan, wag kayo agad magdaramdam, ganyan. So, parang tignan nyo muna kung ano ba yung tinatanong sa inyo. Parang intindihin nyo daw, yan yung sinasabi dito. Kasi pwedeng ma-misinterpret po ninyo. Tignan natin. Ayan, kung kayo din naman ay may itatanong sa ibang tao, pag-isipan nyo din daw po kung yun ba ay makaka-offend dun sa tao na yun, makakasakit ba sa tao na yun, ganyan. So, tignan nyo rin naman daw po yun. Tignan natin, or ano ba yung magiging, hindi mo naman kasi talaga makikita, di ba, kung ano ba yung magiging dating nun sa tao na yun. Depende yun kasi sa nararamdaman niya or sa mararamdaman niya towards your question. So, medyo mag-ingat-ingat na lang talaga kayo dito sa pagtatanong. Parang pagtatanong basta-basta, yung tipong hindi ninyo pinag-isipan. Tignan, kasi baka may makaaway pa kayo dito in your signs. Tignan po natin ano pa yung mensahe. Dito ka. Tara dito. Dito. Dimitri. Ayaw lumapit. Tignan po natin ano yung mensahe. Nandito kasi kanina si Dimitri bago ako mag-start kay Air Signs. We have the High Priestess. This is your main energy or overall energy ngayon. So, ayan. Sabi nga, maging matalino kayo dito. Use your intuition. Ayan po yung sinasabi sa inyo ni Good Boy. Ni Universe. Ayan. So, hinarangan naman yung mga cards natin. Ano, kulit-kulit naman ang babyng yan. Oho, sinipa pa. Tignan po natin kung ano naman yung mga pwede pang mangyari po sa araw po ninyo. Pinalapit pa kasi ayan. We have 5 of Swords. Medyo ingat din po kayo. Ayan nga, baka nga may makaaway kayo dito. We have, mag-iingat po kayo. Okay? So, parang kung, ano ba, meron kayo na balitaan, medyo tumahimik na lang muna po kayo dito. Parang wag kayong magtanong. Okay? Kunwari merong isang tao na doon, nabalitaan mo may something sa kanya or merong nangyayari sa kanya. Wag mo munang tanungin. Wag mong tsikahin yung tao na yon. Parang hintayin mo siya na siya yung mag-open up sa'yo. Death card. Okay, so may nag-move forward ba dito? Or siguro nahihirapan yung iba sa inyo maka-move forward. Bakit? Kasi parang laging may nagtatanong sa inyo, naka-move forward ka na ba? Air signs. Okay, so alam mo yun, parang meron dito lagi nagpapaalala sa'yo na dapat mag-move forward ka na. So kaya yung iba sa inyo, parang di kayo naka-move forward dito kasi parang pinapaalala niya lagi. Meron po dito, ayan no. So meron dito, ano yung tawag doon? Insensitive na tao po sa life ninyo. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa iyong pamilya. Sa pamilya naman po ni Air Signs. We have 3 of Cups. So may celebration naman dito pagdating sa family. Ayan, baka meron kang family members na ano ba, anniversary ba nila, monthsary, ayan po. O pwedeng meron kang family members na invited niya yung kanyang mga friends ngayon sa bahay. Pwede rin na may salo-salo kayo ngayon ng mga family members mo. We have prickly defenses. Barriers caused by past hurts block you. Be patient. Okay. So, meron ba dito hindi kayo iniimbita ng isang family members, air signs? Parang hindi kayo kinakausap kasi meron po dito nagtatampo pa rin yata sa inyo. Ayan, kung may nagawa kayo dito sa family members nyo na to, ayun, nasasaktan pa rin kasi siya. Kaya ayun, parang meron dito, hindi po kayo, parang yung family member mo na to, hindi siya ready na makita ka. O, na maka face to face ka. Ganun po yung pinapakita dito. Oo. Mahiga ka lang dyan, bebe.
Kamagulo, matatapos na yung reading, oh. Ayan, so tignan naman natin, pagdating naman po sa iyong, this is about your family, diba? Sa friends naman, we have Page of Cups, Silent Remnants. Amid the uncertainty, love has the power to reveal trust. Ayan po. So, pwedeng itong friend mo na to, ito lang yung pinagsasabihan mo ng mga nangyayari sa life mo. Medyo mag-ingat lang din kayo kasi, ayun, meron kang kaibigan dito, parang pag pinagsasabihan mo, hindi niya natatandaan talaga yung mga sinasabi mo. Or siguro, ano lang talaga siya, parang true friend mo talaga siya. Hindi niya pinagsasabi kung ano man yung sinasabi mo sa kanya. Pero, meron ka ding kaibigan dito na pinagkakalat yung mga sinasabi mo sa kanya. So, mag-iingat ka. Okay? Kasi ito, meron ka dito, meron kang friend dito na parang hindi ka siniseryoso. Ayun yung pinapakitang energy. Oo. Ihuhulog yung card. Oh, kulit ng batang to. Tignan natin pagdating naman po sa yung sa mga nag-apply ng trabaho, tignan natin. The Star, yes, yung iba po sa inyo, ayan, meron po kayong marireceive na magandang blessing. Capricious children are involved or someone is being immature. So, wag lang kayong magmamadali dito. Okay? Kasi yung iba po sa inyo, basta enjoy nyo lang daw to. Hindi ko alam, parang may nakikita kong training dito. So, baka yung iba sa inyo, ayun, magte-training muna kayo pagdating dito sa trabahong ito na in-applyan po ninyo. So, magiging komportable po kayo dito. Sa may mga current job naman po, we have the Hierophant. So, parang may meeting ngayong araw na ito. May importanteng announcement. Bound by demands. Stifled by expectations, it's time to redefine limits and reclaim freedom. Hindi ko alam kung ano, mayroon ba dito, parang kukuhanin ba ulit kayo by contract, yung iba po sa inyo, so may offer sa inyo na new contract dito again, and then yung iba po sa inyo, pwedeng, yun, hindi na papayag yung iba sa inyo, parang kayo na mismo yung tatanggi. Depende po yan sa sitwasyon po ninyo. Pero meron naman dito, yung iba po sa inyo, ayun, parang kahit puro demands, tatanggapin nyo pa rin. Kasi yung iba sa inyo, may mga goals po kayo na hindi nyo pa na-unlock. Kaya medyo magtsatsaga pa talaga kayo dito pagdating sa inyong trabaho. Tignan po natin, pagdating naman po sa iyong, ito naman, pagdating naman sa, mga gustong magnegosyo, ayan. Two of Cups. So, i-push nyo na po ito sa mga gustong mag-start mag-business. You go for it na. Umpisahan nyo na po. Some of you parang in 2 weeks time or in 2 months time, yung iba nga sa inyo, ayan, pwede na po kayong mag-start. Sa mga may current business naman, kamusta ba yung inyong sales? 6 of Wands. Ayan po, maganda po yung sales ninyo. Kaya, dire-diretso lang po talaga. Patuloy nyo pong alagaan at maging hands-on po kayo sa inyong business. Tignan naman natin sa mga single mom, single dad. Kamusta yung energy, love energy para sa inyo? We have sacrifice. Love may come with sacrifices. Evaluate what you're willing to give up. Okay. So, ayun. Meron dito, kayo ba yung breadwinner sa inyong family? Lalo dyan sa mga single dyan. Okay. So, parang ayun, kung gusto nyo magkaroon ng relationship, yes, yung iba po sa inyo, pwedeng humahad lang po talaga yung obligations, yung responsibilities mo with your family. Kaya po yung iba sa inyo nahihirapan po kayong magkaroon ng love life, magkaroon ng serious relationship kasi meron dito natatakot. Kunwari, may pumorma po sa inyo, natatakot yung tao na yon, or meron kayong niligawan, natatakot yung tao na yon na baka kapag mag-asawa na kayo, ganyan. Yes, yung iba po kasi dito, o yung iba sa mga, kayo mismo, you date to marry. Yung iba din sa inyo, kung meron kayong nililigawan, or meron kayong nagiging karelasyon, you know, date to marry talaga yan. So, yung iba, parang pag naiisip nila na, teka, parang ngayon hindi siya makaalis dun sa obligations niya. Paano pag naging kami na? Paano pag naging mag-asawa na kami? Yun, medyo mayroon po natatakot dito. Kaya po yung iba sa inyo, kaya ko nasabi na meron dito, kaya hindi kayo nagkakaroon ng relationship. Hadlang po yung inyong family, yung obligations po ninyo. Kaya tignan nyo, kaya nyo bang i-sacrifice? Okay lang sa nanay at tatay nyo kung nagbibigay po kayo. Kung nari, meron na kayong mga asawa. Pwede naman yung pag-usapan.
Pero kasi kung nari yung mga kapatid mo, mga pamangkin mo, sagot mo pa sila, ay bang usapan na po yun kapag meron ka ng pamilya or sariling pamilya. Kaya tingnan nyo po ano daw ba yung willing kayong isacrifice dito. For some of you naman, pwedeng ayaw nyo ng masyadong mahigpit na relasyon. So, pwedeng doon naman kayo nagkakaroon ng problema. So, lahat naman ng bagay na papag-usapan. Okay, magagawa naman po yan ng solusyon. Lalo na kung willing naman yung dalawang tao doon sa relasyon na yun na i-work out yung mga bagay-bagay. So, tignan nyo rin po. Okay, sa ngayon, wala pa akong nakikita dito na relationship. Kasi yun nga, meron pa kayong mga kailangang i-sacrifice. May mga kailangan kayong i-let go. Totoo po yun. Pero syempre, kung may mga single mom, single dad dito, hindi nyo dapat i-sacrifice yung inyong mga anak. Hindi ba? Ibang usapan po yun. Kasi mga anak nyo yan, lalo na kung yung mga anak nyo ay mga maliliit pa, yung hindi pa nila ba kayang tumayo sa sarili nilang mga paa, hindi pa sila pwedeng magtrabaho. Ayan, siguro kung pwede naman na silang magtrabaho, ganyan, may mga sarili-sarili na din silang pamilya, mga byudo at byuda natin dyan, mga single mom, single dad natin, okay lang yun. Okay, kasi totoo naman, di ba, magkakaroon sila ng sariling buhay, maiiwan ka mag-isa, so kailangan mo din ng companion dito. Pero kung maliliit pa nga sila, it's not yet time. Parang it's not worth it na isacrifice mo yung mga anak mo para dun sa relationship na akala mo pang forever na. So, yun. Pag-isipan nyo yan kasi merong gumagawa talaga niyan. Air signs. Meron dito, sinasacrifice yung mga anak. Kasi akala nila, di ba? So, yun. I mean, sinasacrifice yung mga anak na yung maliliit pa ba, ganun. Para lang sa isang relasyon. Tignan nyo kung worth it ba yan. Tingnan natin. Hindi ko kayo pinagbibintangan ha. Sinasabi ko lang yung mga sitwasyones. At yung iba talaga nagagawa yun. But hindi naman lahat. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe pagdating naman po sa mga married natin at saka sa mga in a relationship. Tingnan natin. Dressing up. Sabi dito, an opportunity to dress up and party. Fun times ahead. So, yung iba po dito, pwedeng ikakasal. Ayan, meron din dito, pwede po na i-date kayo ng asawa po ninyo, ng person po ninyo. So, ayan, mag-aayos yung iba sa inyo ngayon. Or baka bibigyan kayo ng pang pamper po sa inyong sarili. I mean, bibigyan kayo ng asawa nyo or ng karelasyon po ninyo. So, maganda yung energy dito. Kasi alam mo na hindi ka pinapabayaan. Alam mo na minamahal ka pa rin talaga. Tapos, hindi ko nakikita na mahigpit yung asawa nyo dito. Siguro meron. Pero yung pinapakita kasi na energy dito, hindi. Parang kung ano yung gusto nyong isuot. Basta naaayon lang din naman, Pero alam mo yun, parang meron kang kalayaan sa kung ano yung gusto mong isuot. Ayan. Tsaka yung iba naman sa inyo dito ay decente naman po talaga kayo. I mean, kunwari, pang party talaga yung mga damitan, ganyan. So, pang party yung isusuot ninyo. Yung mga tipong ganun po. Parang hinahayaan po kayo ng inyong partner, ng inyong asawa. So, meron pa rin kayong freedom dito to express yourself. Kahit po kayo ay may asawa na, kahit kayo ay mayroong karelasyon. So, ayan lang po ang mensahe. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come. Ayan, tulog na tulog po si Dimitri. Nandito yung ulo niya. Dito. Tapos, yan yung buntot. Ang kulit, no? So, ayan po. Pasensya na po at may nakaharang sa mga cards natin. Ingat po kayo always. Bye-bye!